Hoy Inday, bakit parang kulang yung kwento mo? Hindi kumpleto. Parang selective. Puro papuri sa tatay mo. Sana kinumpleto mo. Unang-una, hindi ang tatay mo ang humanap na magpa-fund dyan sa Bukana Bridge. Panahon pa ni Pinoy, may feasibility studies na. Pinag-aaralan na yan. At eto po ha, sa mga hindi nakakaalam, ang China po, hindi lang naman Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas sila nag-donate ng mga ganyan. Siguro parang i-market nila yung kanilang world class na gawa, international, di ba? Yung stainless steel, paggawa ng mga world class na bridge, minamarket siguro nila. Or baka naman, kaya nalang ginagawa yan dahil para may balik din naman sa kanila, di ba? May ano tayo, yung pag gumawa ka na mabuti, may balik sa'yo. Kasi hindi lang naman po nila sa Pilipinas ginawa yan. Sa mga ibang bansa din po, nagdo-donate sila. So, wag niyong angkinin na na si Digong ang humanap na magpa-fund. Kay Pinoy pa lang, pinag-aaralan na yan. Nagkataon lang na nung kay Digong, tapos na yung pag-aaral. Ilalatag na lang yung programa. Siyempre, bababa si Pinoy, si Digong ang uupo. 2018, inilatag kay Digong. Yung proyekto na yan. Pipirmahan niya lang agreement. Ang bahala na ang China sa bidding, sa mga contractors, lahat. Pipirma lang si Digong. Sana, sinabi mo rin dyan sa interview mo, bakit hindi pinirmahan ng tatay mo at pinatagal from 2018, umabot ng 2022. Tanungin niyo mga sarili niyo, bakit hindi pinirmahan ni Digong? Siyempre, 3.1 billion yan. Siguro, ang gusto ni Digong, ang balita natin, kasunduan ang gusto ni Digong. Ba? Sila ang hahawak ng budget. Sino ba ang DPWH secretary nun? Mark Villar. Baka gagawin nila yung ginawa nila sa Isabela, di ba? Substandard. Baka yung ating 3.1 billion maging 1.3 billion na lang. Siyempre, hindi pumayag ang China. Hindi payag ang China. Kami na nga magdo-donate, di ba? Di ba? Isipin mo, kami na magdo-donate, ba makukunin yung pondo? Kami na bahala sa bidding. Kami na hahanap ng contractors. Siyempre, ang kukunin nilang contractors from China. Alam naman from Philippines. Ayaw pumayag ni Digong. It's either kukunin nila yung yung budget, or sila ang kukuha ng contractor, sila magpapabidding, baka ibigay nila sa mga diskaya. Siyempre may porsyento pa rin sila. Walang pirmahan na nangyari. Wala pong pirmahan na nangyari sa 2018. Natenga hanggang 2021. Bumaba si Digong ng 2022. From 2018 to 2022, wala pong actual na construction. Gaya na sinabi ko sa unang video ko, kahit isang toothpick na nakatusok dyan sa ilalim ng tubig ng Bukana Bridge, wala. Walang formal na kasunduan noong 2018, wala. Kaya hindi nyo masasabi or matatawag na proyekto. Walang proyekto noong 2018. Dahil walang pirmahan, walang aktual na pirmahan, wala siyang pinirmahan, walang pinirmahan si Digong. So, walang proyekto noong 2018. Kaya nung naupo si PBBM noong 2022, may sinabi sa kanya yung alok ng China na yan, agad niyang ginrab, agad niyang niyakap, in-embrace agad yan ni PBBM. Kasi wala tayong gagastusin kahit 5, kahit piso, wala tayong gagastusin. So, bakit nga naman hindi? Napanood ko yung interview na yan ni PBBM that time. Sabi niya, why not? Wala tayong gagastusin kahit piso. Go, sabi niya. So, bakit pinatagal? Sabi niya nga, bakit pinatagal? Yun ang question ni PBBM sa interview niya. Bakit pinatagal kung wala tayong gagastusin ng kahit piso? Dinodonate nila eh. So, bakit umabot sa kanya? Kaya 2022 po, nag-2022 pagkaupo ni PBBM, pinirmahan niya yan kasi donate po yan ng China.
So, natapos, di ba? 2020, nag-start ang groundbreaking 2023 to 2025. 2 years lang. Ganun kabilis. Kasi nga donate yan eh. Itanong mo ngayon kay Sarah. Kay Sarang sinungaling. Bakit sa tatay niya hindi pinirmahan ng tatay niya? Dahil ba hindi sila nagkasundo? Kasi iba ang gusto ni Digong. Gusto niyang hawakan yung budget? Or gusto niyang sila ang magpabidding, sila ang pipili ng kontratista? Baka ipapasok nila yung kanilang mga best friend na kontratista, di ba? DPWH na talagang malawak ang korupsyon. Siyempre nga naman 3.1 billion yan. Pero mautak ang China. Hindi siya pumayag. Hindi pumayag ang China. Magdo-donate kami magpapabidding, kami hahanap ng kontratista. Magmo-monitor ang DPWH natin, di ba? Sila magmo-monitor, sila ang magre-report kung ano ang progress, ano ang natatapos na. Kaya wag mo kami pinagloloko, Inday Lustay. Bakit kami magpapasalamat sa tatay mo? Bakit kami magpapasalamat sa tatay mo na hindi naman pinirmahan yung proyekto, yung agreement? Natapos ang 2018 to 2021 hanggang 22. Sabi natin, kasi hanggang 22 pa siya eh. From 2018 hanggang 2022. Bakit hindi niya pinirmahan? Kung talagang may malasakit siya. Ang malasakit niya, yung bulsa niya, kasama niya si Mark Villar. Donation, tinanggihan mo, di ba? Isipin mo ha, ito si Digong, kung gaano kaloko. Donation, wala tayong gagasusin, paggagawan tayo ng ganitong kagandang bridge. Tinanggihan, kasi ang gustong masunod ni Digong, yung gusto niya, it's either na sila ang hahawak ng budget or sila ang magpapabidding, sila ang kukuha ng kontratista. Diba? May pasok yung mga diskaya. Puro tayo niyan, substandard. Ganon. Wag mo kaming pinagloloko, Inday. DDS lang maloloko mo. Nagre-research kami doon eh. Hindi kami basta naniniwala sa yung mga salita. Kailangan natin mag-research, lalo na ngayon. Ang daming budol. Mahirap na. So, yan po ang totoong story. Yan po ang totoong istorya. Si Digong, wala talagang ginawa yan. Inupuan niya lang yan, binaliwala niya, at hindi niya hinayaang mag-umpisa yung proyekto. Wala. Hindi niya pinaumpisahan yan. Hindi niya pinaumpisahan yan at all, at hindi niya rin pinirmahan.